celebrating the year of faith in observance of Lenten season. Veritas 846 Kapanali, the number one faith-based radio in the Philippines. Makinig, Veritas 846. Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 3 minuto makalipas ang ika-6 ng gabi. Ngayon ay gabi ng Martes, ika-26 ng Pebrero, taong 2013. Narito na ang isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa buhay at lipunang Pilipino. Talakayan! Makinig, makilahok, makipagtalakayan. Sama-sama tayong tumugon at mag-akayan tungo sa liwanag ng katotohanan, katarungan at kapayapaan. Talakayan! Hatid sa inyo ng Promotion of Church People's Response, Kasimbayan at ng Kadao Productions. Talakayan! Tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, dito sa Veritas 846 Radyo. Totoo? Sa aking paglalakbay, may talang patnubay, nagbibigay liwanag sa gitna ng karimlan. Talang maliwanag, laging nagniningning, di maglalaho sa aming paningin. Makakaakay sa landasin ng buhay, sa gitna ng bagyo, talang kaagapay. Katotohanan, tala ng katarungan, tala ng kapayapaan, tala akayan, tala ng paglalakbay, talang siyang patnubay, buhay na ganap makakamtan, tala akayan. Taimtim na panalangin, manindigang tapat sa mapagpalayang adikain. Tala ng katotohanan, tala ng katarungan, tala ng kapayapaan, tala akayan, tala ng paglalakbay, talang siyang patnubay, buhay na ganap makakamtan, tala akayan. Tala akayan, tala akayan. Ating Magandang gabi, kapanalig. Narito na ang ating programang Talakayan, isang oras na makabuluhang talakayan tungkol sa katotohanan, katarungan, kapayapaan at kalikasan. Sa pagtataguyod ng Promotion of Church People's Response, Kapatirang Simbahan para sa Bayan at ang Kodao Productions, 60 minuto tayong magsasama-sama upang pag-usapan ang buhay at lipunang Pilipino. Tayo ay mag-akayan tungo sa pagtugon sa hamon ng panahon, lipunan at pananampalataya. Kaya makinig, makilahok at tayo nang mag-Talakayan! Magandang gabi po sa inyo lahat. Ito si Raymond Villanueva ng Kodao Productions. At ito si Father Greg Obejas. Kami ni Raymond ang iyong mga host dito sa ating programa sa Radio Veritas 846 AM, ang Talakayan! Ang tala balita sa araw nito ay ika-26 ng Pebrero taong 2013. Ang ating unang balita, pagkilala at pagbibigay kompensasyon sa mga biktima ng batas militar isinabatas na. Isa ng batas ang Human Rights Victims Reparation Act of 2013 matapos itong pirmahan
ni Pangulong Benigno Aquino kahapon. 27 taon na ang nakakalilipas mula ng pabagsakin ng people power ang diktadoryang Marcos. 10 bilyong piso ang ipapamahagi sa libo-libong biktima ng torture, panggagahasa at pagkakakulong, gayon din ang mga kamag-anak ng mga pinaslang ng mga sundalo ni Marcos. Ayon sa tagapangulo na samahan ng ex-detainees laban sa detensyon at aresto o SELDA na si Marie Hilao Enriquez, ipinagpapasalamat nila ang reparasyon sa halos 10,000 biktima, subalit hindi kumpleto ang hustisya hanggang hindi napaparusahan ang mga may sala, dagdag ni Enriquez. Ayon pa sa SELDA, walang nagpadukot, nagpatorture, nagpagahasa at nagpapatay sa mga biktima sa layuning magkakapera sila. Ang ating ikalawang balita, biktima ng Bagyong Pablo, nagmarcha patungong DSWD. Higit 3,000 mamamayang nasalanta ng Bagyong Pablo sa mga probinsya ng Compostela Valley at Davao Oriental ang nagmarcha patungo sa tanggapan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD kahapon sa Davao City. Inireklamo ng grupong Barug Katauhan ang palpak na pamamahagi ng relief at mga serbisyo para sa rehabilitasyon. Iginitiin ng grupo na hindi makatwiran ng palugit na ika-19 ng Marso ng DSWD, lalo't marami sa kanila ang dumaranas na ng matinding gutom at malnutrisyon. Hiniling din nila ang agarang pamamahagi ng 10,000 sako ng bigas nang walang kondisyon mula sa ahensya, tulad halimbawa ng pagpapalista ng pangalan ng mga benepisyaryo. Ayon sa tagapagsalita ng Barug Katauhan na si Carlos Trangia, takot magbigay ng pangalan ng mga tao dahil maaari itong gamitin laban sa kanila, tulad ng ginawa sa 8 nilang lider na sinampahan ng kasong public disorder matapos magbarikada sa Monte Vista National Highway noong ika-15 ng Enero. Ang ating ikatlong balita, mga obispo dismayado sa paglaho ng diwa ng EDSA. Nagpahayag ng panghihinayang ilang obispo na simbahang Katoliko dahil nababalwala na umano ang tunay na diwa at mitiin ng EDSA People Power 1. Ayon kay Bishop Broderick Pabilio, tagapangulo ng National Secretariat for Social Action, Justice and Peace o NASA ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP, patuloy ang paghahari ng mga maimpluwensyang tao at dinastiya sa gobyerno. Wala pa rin transparency at patuloy ang korupsyon sa gobyerno at kapuna-puna ang hindi pagsuporta ni Pangulo Benigno Aquino sa Freedom of Information Bill, dagdag ni Pabilio. Ganun pa man, naniniwala si Cotabato Auxiliary Bishop Colin Bagaforo na maaari pang buhayin ng diwa ng EDSA 1 sa pamamagitan ng pagpili ng mga marapat na kandidato sa darating na halalan. Ayon kay Bishop Bagaforo, dapat piliin ang mga lider na tunay na magsisilbi at may tunay na malasakit sa bayan. Ang ating ika-4 na balita, obispo tutol sa ibinigay na permit sa Sagittarius Mining sa Timog Cotabato. Isa na namang permiso sa pagmimina ng ginto at tanso ang tinutulan ng isang opisyal ng simbahang Katoliko dahil pinsala sa halip na benepisyo ang idudulot nito sa mamamayan at kalikasan. Ayon kay Bishop Dinualdo Gutierrez, pagkasira ng kalikasan, kawalan ng tirahan at paglabag sa mga karapatang pantao ang idinudulot ng $6 na bilyong na minahan sa Tampakan, Timog Cotabato. Tanging mayayaman lamang ang makikinabang sa minahan, samantalang ang mahihirap ang sasalo sa mga negatibong epekto ng pagmimina, lalo pat daanan ng bagyo at binabaha na ang rehiyon, dagdag ni Gutierrez. Binabalaan naman din ng Kalikasan People's Network for the Environment ang Malacanang na palalalain lamang ng kanilang pagpayag sa pagmimina ng Sagittarius Mining Incorporated ang karahasan at pagtutol ng mamamayan sa pagmimina. Ilang kaso ng extrajudicial na pagpatay ang inugnay sa pagmimina sa Tampakan, tulad ng pagpaslang kay Juvie Capion, asawa ni Dagil na lider katutubo, na tutol sa pagmimina at kanilang 2 minor de edad na anak noong Oktubre ng nakaraang taon. At para po sa ating tala parokya, naririto si Father Greg. Suporta ng taong simbahan sa gwardiya tinorture at ikinulong ng militar dumagsa. Dumagsa sa isang pagkulturang pagtitipon ang mga taga-suporta sa pagpapalaya kay Rolly Panessa kagabi sa simbahan ng Ina ng Laging Saklolo sa Baclaran, Parañaque. Matatandang si Rolly Panessa ang gwardyang dinukot, tinorture at patuloy na ikinukulong sa Camp Bagong Diwa, Bikutan, Lungsod ng Taguig. Sa temang Sining Laya, paghahabi ng tula at awit sa pagpapalaya kay Rolly Panessa, naghandog ng iba't ibang grupo ng kanilang talento bilang suporta. Ayon sa pahayag ng Task Force Free Rolly Panessa,
Ang patuloy na paglabag sa karapatang pangtao ng simpleng tao ay refleksyon ng kawalang paggalang ng pamahalaang Aquino sa matagal at masalimuot na landas ng people power para paalisin ang diktaturyang Marcos. Nanawagan din ang grupo na ipagpatuloy ang suporta hanggang tuluyang mapalaya si Rolly at ang iba pang bilanggo politikal. At yan po ang ating mga tala-balita sa linggong ito. Mga balita, hinggil at mula sa bayan. Ano ang pananampalataya kung walang gawa? Ito ang tanong at hamon sa atin ng Panginoon at ito ang hamon sa atin ng kasalukuyang panahon. Tayo ay makinig sa ating panimulang panalangin. Diyos na pinagmumula ng buhay at pag-ibig, nagpapasalamat kami sa iyong walang humpay na pagkalinga at pakikiisa sa amin. Liwanagan mo, o aming Diyos, ang mga namumuno sa aming bayan. Makita nawa nila ang katotohanan na sa aming bayan marami ang naghihirap at namimighati bunga ng pagyurak sa kanilang karapatan bilang iyong kawangis. Magsilbi nawa ang aming pamahalaan sa ultimong hinaing ng mga pangkaraniwang tao. Itaguyod nawa nila ang buhay at iwaksi ang pansarili at pampamilyang interes lamang. Tulad ng pagpapagaling sa mga karamdaman, maging daan nawa sila na lunasan ang sakit ng aming lipunan. Inihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Maraming salamat, Father Greg. Ito po ang ating programang Tala Akayan. Ang kumpisal. Pinatatawad sa kumpisal ang ating mga kasalanan kung ibinibigay sa atin ng pari ang tinatawag na absolusyon. Sa sakramentong ito, ginagawad ni Kristo ang kapatawaran ng kasalanan na kanyang natamo sa krus. Ang kumpisal. Hatid ng Veritas 846 Radyo Totoo. Ang tinapay ng buhay. Pagbilaya namin. Babala laban sa pangangalunya mula sa aklat ng kawikaan. Ang dapat ay maging tapat sa asawang minamahal at ang tangi mong pag-ibig iukol sa kanya lang. Ang tinapay ng buhay. Inihatid ng Veritas 846 Radyo Totoo. Dala Akayan! Nagbabalik ang ating programa. Ito si Raymond Villanueva ng Koda Productions. At ito si Father Greg Obejas at kayo ay kapiling namin dito sa ating programang Tala Akayan. Kapag matuwid ang namamahala, bayan ay nagsasaya. Ngunit tumatangis ang bayan kung ang pinuno ay masama. Kawikaan, Kapitulo 29, Talata 2. Mabuting pamamahala ang kaugnayan nito sa buhay ng mamamayan at kalikasan. Ito po ang paksa natin ngayon, lalo't kahapon, ginunita ang ika-27 anibersaryo ng EDSA People Power at ang pagtatapos ng diktadoryang Marcos. Tulad na nabanggit sa ating tala balita kanina, pinakamakabuluhan na ang pagpirma ng batas na kikilala at magbibigay kompensasyon sa mga kilalang biktima ng batas militar. Matapos ang halos 3 dekada, sapat na sana ang panahon upang ganap na tayong makabangon mula sa diktaturyang Marcos. Maunlad na sana ang ating bayan. Wala na sana ang korupsyon. Iginagalang na sana ang ating karapatang tao. Ngunit 27 taon na simula noong EDSA 1 at nagkaroon na nga ng EDSA 2. Maunlad na ba tayo? May katarungan sosyal na ba sa ating bayan? Malinis at mabuti na ba ang ating pamamahala at pamahalaan sa Pilipinas? Bago pa man natin masagot ang mga tanong na ito, Raymond, parang gusto ko nang maiyak. Pero hindi naman tatapusin ng pighati ang ating talakayan ngayong gabi. Siyempre, tatanungin natin kung paano tayo susulong ng may pag-asa. Mamaya pa makakapiling natin si Archbishop Emeritus Oscar Cruz para tulungan tayong ilinaw
ang mga bagay-bagay. Samantala, kapiling natin ang dekano ng Kolehiyo ng Komunikasyong Pamadla ng Universidad ng Pilipinas at convener ng Organisasyong Pagbabago, si Professor Roland Tolentino. Magandang gabi din, Roland. Magandang gabi, Raymond. Magandang gabi, Father, at sa mga kapanalig natin. Magandang gabi, Roland. Kumusta kayo din, Roland? Lalong-lalo na nitong nakaraang weekend kayo ay bumiyahe sa labas ng Maynila. Dumalo kami ng mga 25 katao sa Batangas Provincial Jail para ipagdiwang ang kaarawan ng dalawang political detainee doon, si Maricon at si Romiel, no? Na magtatatlong taon na ang pagka-detenido doon at tila wala pang malinaw na katubusan dito sa mga kasong inihain sa kanila. Mamaya pag-uusapan natin yung usapin ng political detainees. Akala natin yan ay isang phenomena lamang noong panahon ng martial law. Aba, hanggang ngayon pala ay may nangyayari pa. Father Greg. Yes, Raymond. Ay, nako. Akala ko nga makaluwas na tayo sa pangyayari noong nakaraang noong dictatorial regime ni Marcos, pero sa tingin ko patuloy parang in a subtle way, or maybe hindi naman subtle, siguro halata naman. Talagang nandyan pa din ang problema, Raymond. Kahapon ay ginunita nga ang ika-27 anibersaryo ng matagumpay na pagtatapos ng People Power Uprising, o tinatawag nating EDSA 1. 27 years ago, kapapanganak ko pa lang nun, din Roland eh. Parang hindi totoo yan, Raymond. 27 years ago, nasaan ka? At anong pakiramdam nung nabalitaan mong umalis na si Marcos? 27 years ago, nasa Menjola at nasa EDSA ako dahil nag-aantay ng parang closure ba o katapusan nitong saga na ito, na kung saan ay mga ilang araw na yung mga tao sa EDSA nagtitipon-tipon at nagwe-waiting game kung papaluso ba ni Marcos o magtatagumpay itong people power na ito. So at natuwa naman talaga nung nagtagumpay yung people power at napatalsik ang mga Marcoses nung gabi na yon, at tumungo kami sa Malacanang at nagbantay ng mga dokumento na kung sakali kasi ay niraransak na ng mga tao yung dahil naghahanap ng mga souvenir, o sa galit nila yung mga portraits nila Marcos ay tinatapakan dahil parang din lalabas yung simbolikong galit nila sa mga Marcoses, no? So katulad ng maraming iba pa mga progresibo doon o yung nagwa-wait out sa Malacanang ay pinotektahan yung lugar hanggang na kumbinsa yung mga tao na i-secure yung mga dokumento at baka mga gamit nga ito sa investigasyon tungkol sa mga kalabisan at korupsyon ng mga Marcoses. Pero noong bumaksak na, yung pagkatapos talaga ma-realize na umalis na nga talaga si Marcos. Parang mahirap paniwalaan para sa marami. Ano ang mga iniisip mong dapat tunguhin ng bayan mula sa puntong yon? Sa puntong yon ay may nakita kagad yung mga tao na kapalit ng politika at personalidad ni Marcos, at sila nga yun inakalang mas maraming, higit na nakakaraming naghalal sa eleksyon na kung saan nakapandaya pa raw ang mga Marcoses, no? At ito si Corazon Aquino na sa simula ay progresibo na nakikinig sa mga mamamayan, pero sa kalagitnaan ng term niya ay marami na umaalingaw-ngaw na mga kahalintulad ng mga pulisiya ng mga Marcoses. Ibig sabihin ay nakipag-giyera din siya sa mga progresibong sektor at sa mga nag-engage din sa people's war sa kanayunan. Marami din human rights violations sa panahon niya. Dito yung panahon ng vigilantism, yung mga yung notorious na nagpumugot ng ulo sa Alsamasa sa Davao at kung saan-saan pang lugar sa Pilipinas. Kaya bumaksak din yung lahat
ng napakalaking inaasahan ng mga taong pag-asa. Kasi yun yung wala sa panahon ng mga Marcoses eh. Wala nang pag-asa yung mga tao. Talagang nakikinikim-kim na lang talaga yung galit at sama ng loob. Kaya nung dumating si Cory, ay akala ito yung katubusan. Pero sa kalagitnaan pala ng termino ay malinaw na hindi ito yung katubusan. At sumadsad pa ito ng sumadsad sa mga sumunod na mga nahalal nating mga presidente. Umasa ba kayo, Dinrola, na magkakaroon o tatahak ng tamang landas ang noong una revolutionary government under Cory Aquino? Nagpalaya siya ng mga political prisoners, meron siyang mga itinalaga sa kanyang gabinete ng mga tila progresibo ng mga panahon na yon. Sa tingin niyo anong nangyari? Kasi 13 months after nagkaroon na ng Medjola massacre. Ang malinaw na nangyari na ang struktura natin sa lipunan at yung mga gumagabay sa ekonomiya natin ay hindi pa rin nagbago. Ibig sabihin ay kailangan pa rin niya mangutang ng malakihang mga pondo kasi nga ay marami din nakurakot ang mga Marcoses at nabaon ang bansa natin sa utang at wala tayong mga bagong mga negosyo na maring pagkakitaan ng maraming mamamayan. May pagka short-sighted yung mga polisiya niya na ang isa sa mga natandaan ko ay binalasan niya o tinanggal niya itong Department of Energy na akakala niya kasi balon lang ito ng korupsyon. Nung pala ay kailangan pala natin na may isang ahensya ng gobyerno na sumusubaybay sa pangangailangan natin sa kuryente. So naalala ko yung panahon na to na meron kaming 8-hour blackouts araw-araw na nagtuturo ako sa UP Manila noon na may hawak-hawak akong flashlight na rechargeable at kahit na siya rechargeable, pag talagang bumuhos na yung ulan ay hindi na kami nagkakakitaan ng mga estudyante. Nako, mga panahon na yan, ako katulad, kasapin ako ng pinanggalingan nating organisasyon, College Editors Guild of the Philippines. Sa gitna ka ng press work, biglang mawawala ng kuryente. Oh. May t-shirt pa nga nun di ba? May t-shirt pa nga nun ng Philippine Collegian. Hindi lang natin pwede mabanggit kung ano sinasabi ng t-shirt na yun. Yung mga frustrations sa mga panahon na yun, Father Greg. Ngayon, magbe-break muna tayo panandalian at sa ating pagbabalik, Dinrolan, Father Greg, kakausapin na natin si Archbishop Oscar Cruz. Kailangan na natin siya ipasok, mukhang paalis na siya sa mga ilang minutong susunod. Kaya patuloy po kayong makinig. Magbabalik ang ating programang Talakayan. Attention mga kapanalig! Gusto mo bang maging volunteer reporter ng Veritas 846 Radyo Totoo? Makipag-ugnayan kay Mr. Dennis Hiron sa pamamagitan ng pag-text o pagtawag sa 0920-495-6371 o sa 0927-256-6172. Join na at mag-report sa Ronda Veritas Report. Dala Akayan! Ang oras po natin 25 minuto makalipas ang alas 6 ng gabi. Huwag na po tayong magpatumpik-tumpik. Kapiling na natin sa pamamagitan ng linya ng telepono si Archbishop Emeritus Oscar Cruz. Magandang gabi po, Archbishop Cruz. Magandang gabi po sa inyo. Good evening, Archbishop. Good evening po. Ito po si Raymond Villanueva at si Father Greg Obejas. Kumusta po kayo, Archbishop? Father Greg, yes. Archbishop, kumusta po sila? Buhay pa po. Ang masama hindi mamatay. Oo. Archbishop, kahapon ay ginunita natin ang ika-27 anibersaryo ng EDSA People Power One. Nasaan po kayo ng mga panahon na yon, Bishop Cruz? Ako po noon ay balik magbilang ka ng kamay ni Cardinal Sin. Yan, miskin na ayaw ko kasama ako. At ganoon din naman doon sa People Power 2, no? So, yung pong siya po talaga naman nag-umpisa ng People Power 1 at saka People Power 2, si Cardinal Sin po. So, andun po ako sa kasama niya. Bishop, nung nalaman po natin na umalis na nga si Presidente Marcos at bumagsak na ang diktadorya, ano po ang pakiramdam ninyo noon? Para po akong naawa doon kay Presidente Marcos. Naawa ako pagkat matagal nang may sakit, matagal nang yung asawa ay nagsasamantala sa kanya, sorry po, at sa bayan. So, yun po, parang talagang nahulog ang loob ko sa kanya. Pagaman hindi ko sinasabing okay yung mga ginawa niya, pero para po ako naawa.
Archbishop, Opo. ano ang iyong inaasahang pagbabago matapos ang EDSA 1? Tatapatin ko po kayo. No? Nung pong tapos ang EDSA 1, nilalabas ako ng bansa at madalas-dalas yun. Pag nakita po sa mga bansa na ang aking passport ay Pilipino, kulang na lang pong lumuhod sa harap ko eh. Talaga pong hanga-hanga sila, bilib na bilib sila. Yung people power, walang violence, walang saktan, kundi tao lamang ay nabalis yung isang diktador, no? So ang ganda-ganda po talaga, matinding-matindi na. Ang problema lang po, sa mamanan loob ko, sa tapatin ko kayo, yung po pumalit na gobyerno, talaga po hindi kaya. Kung ano po nangyari. Unang-una po, yung kung kayo buhay pa o buhay na noon, no, may isip na. Pinayaman po ang isang korporasyon sa pamamagitan ng electric generator pagkat wala po kuryente. Pinayaman din isang kumpanya sa pamamagitan ng air condition. At yung pong casino na dati nandoon sa Manila Bay, pinasampa po sa lupa, kumalat ng lahat. At pagkatapos meron pang Angel Massacre. Pagkatapos meron pang kudita na 9 na beses. So, sayang po, ang ganda-ganda ng umpisa. At inimbita pa nga siya magsalita sa United Nations, sa Joint Senate ng US. Matindi po sana, pero sayang po, hindi po kayang mamahala. Tinanggap niya yung tungkulin. Kaya po yun, parang balik tayo sa dati. Lost opportunity ang tawag ko. Lost opportunity. Ang mga binabanggit niyo pong halimbawa, Bishop Cruz, ay yung pag-aabuso sa pamahalaan. Tingnan naman po natin ang kalagayan mula sa punto de vista ng mga karaniwang mamamayan. Simula po noong 1986, ano po ang inyong masasabi tungkol sa kalagayan ng kabuhayan, kalagayan sa pagmamayari ng lupa, kalagayan sa trabaho, at karapatang pantao ng ating mamamayan? Yung tungkol sa karapatang pantao, yun lang papanggitin ko pagkat kahapon nilagdaan yung isang batas for compensation of abuses of human rights, di po ba? Doon sa EDSA. Yun ang parang key centerpiece ng pagdaraos ng people power one. Yung mga yung kanilang karapatan ay hindi ginalang, pinatay sila kung ano. During the martial law regime of former President Marcos, ay babayaran daw violations of human rights during the Marcos regime. Ang tanong ko, violation of human rights noong Cory regime, yung Menjola Massacre, ano wala? At yung violation ng human rights doon sa Hacienda Lucita, Interlac Murder, wala. At huwag niyo sabihin sa akin na sa 3 nakaraang taon ay walang violation of human rights dito sa Pilipinas. Hindi ho namin sasabihin yun. Yun nga ang sabi ko. Bakit ang pabayaran lamang ay human rights na nasalanta noong panahon ng Marcos? At hindi lahat. Bakit? Very selective. And definitely, very partial, no? I think it's not fair. If you're going to pay for the violation of human rights, you better pay all violations, not only the violations of one regime. Yun po lang naman ang napansin ko sa nabanggit nyo ng EDSA na yan. Bishop, sa palagay mo, Bishop, ano ba ang sinasabing good governance, yung mabuting pamamahala para sa inyo? Tumawa ka, Bishop, ha? Baka po hindi tayo matapos. Ito na lang po ang tanong natin, Bishop. Hindi.
Promise, isipin ko po yun, pero hindi mo na ngayon. Okay. Kasi biniglaan niyo ako, malalim po yung tanong niyo at mahaba ang sagot. Okay. Kaya, excuse muna, excuse. Okay. Next question, please. Ito po. Kumusta sa inyo ang pagtugon ng kasalukuyang pamahalaan doon sa hamon ng mabuting pamamahala? May exception po eh. Alin ang mga exception? May mga exemption po. May mga exemption. Halimbawa, exempted po doon ang KKK. Exempted po doon ang Quebec. At hanggang ngayon, exempted pa yung Hacienda de Visita. So, sorry po, hindi po ako negative, no? I am optimistic in this sense na lahat na ito ay mararausan natin. Pagka kung narausan natin ng Marcelo, mararaos natin ito. Ang sinasabi ko lamang, marami pong balakid talaga hanggang sa ngayon kung bakit tayo ay hindi talaga makatayo-tayo. Nung pinanganak ako pa, mahirap na kami. Ngayon, mahirap pa rin yung pamilya ko. So, no, I'm not really negative, no. In fact, I think I am too positive because I'm very hopeful, etc., etc. Pero nakapansin ko lang po itong mga katotohanan na ito na marahil ayaw mapakinggan ng ibang tao. Kaya po, siguro may mga nagagalit sa akin pagkat napupuna ko ito. Pero napakahirap naman po na para ako yung tatlong unggoy, wala nakikita, wala sinasabi, wala narinig, no? Kaya ayoko naman po na ipangangaral ko lang tungkol sa langit. Hindi ako magsasalita ng tungkol sa lupa. Pangaral ko lang tungkol sa Diyos, pero wala akong sasabihin tungkol sa tao. Minsan nga po, sabi sa akin bakit ka ba nakikialam sa mga politiko? Ang sabi ko, kapag ang politiko na exempted from the Ten Commandments, magpupolitiko ako. Ngayon, Bishop, alam mo, Bishop, I really admire you as a bishop. Isa ka sa mga idol ko as a bishop, leader ng simbahan, no? Dahil sa talagang consistent ka sa prophetic denunciation at minister of reconciliation yung. Pero Archbishop, ano ba ang yung mga challenges or hamon nyo sa pamahalaan, sa simbahan at sa mga mananampalataya para makamit natin ang isang lipunang, let's say, makatarungan? Marahil po tungkol sa simbahan, hayaan ko na yung pamahalaan pagkat mas marami nakakaalam doon. Pero ang tatalakayin ko po ang simbahan, anong pwede kong sabihin sa simbahan? At ibig sabihin, anong pwede sabihin ko sa sarili ko, sa mga sumasampalatayang Katoliko, sa mga nangangaral, pare, sa madre, sa obispo, sa kardinal, etc., etc. Anong sasabi ko sa simbahan natin? At ang mga kasapi sa ating simbahan. Lalo na yung mga nangangaral tulad natin. Pwede ba? Kung pwede lang naman. Kung mangaral po tayo, wag lang naman verticalistic. Di ba puro pataas? Pag nangaral po kayo ng tungkol sa pataas, tungkol sa langit, tungkol sa cloud9, tungkol sa Mount Hell, tungkol sa Panginoon, tungkol sa langit, tungkol sa impyerno, wala po kayong kaaway niyan. At ang dali-dali niyan. At kapag po kayo nandyan, lahat po ng tao kakamping niyo. Pagkat wala kayo nasagasaan. That's verticalist preaching. At ang dali po niya. At kung gusto niyo malaman anong ibig talaga ng verticalist preaching, sorry po, makinig po kayo sa El Shaddai. Verticalist preaching po yan. Pietistic preaching. Divinistic preaching. Spiritualistic preaching. Wala po kayong kaaway. Wala po kayong kasangga. At it is very easy to do and very profitable. Yung pong praise the Lord, let's jump for joy. Ito ang regalo sa puhin nyo.
That is a very, very good example of verticalist preaching. Pero wag naman po horizontalist preaching. Komunista yon. That is humanistic. That is materialistic. That is temporalistic. Makatid, hindi, kung mangangaral po tayo, hindi lamang vertical, kung hindi horizontal din. Hindi lamang horizontal, kundi vertical din. Ibig sabihin, kung mangangaral tayo ng tungkol sa Diyos, hindi natin pwedeng hiwalay ang tao. At pag nangaral tayo tungkol sa tao, hindi na pwedeng hiwalay ang Diyos. At yung pag pinagsama nyo ang vertical at horizontal, luckily it is designed, it is the cross of Christ, no? Mabigat po. Mabigat. Marahil, ewan ko kung napaliwanag ko to, o kung hindi nyo ko nauntamaan, naintindihan ko kayo pagkat kuminsan salita ako ng salita. Sinusubukan po namin, Archbishop. At saka, so, yun lang po. At ang sabi ko po, especially in the social doctrine of the church, panay po sila magkasama, Diyos at tao, tao at Diyos. Yung pong 10 utos, magkasama rin sila. Diyos at tao, tao at Diyos. Kaya pag tayo nangangaral, hindi po natin pwedeng paghiwalayin yun. Puro Diyos lang, puro Diyos lang, puro Diyos lang. Paano yung tao? Tao yung kawangis niya, ginawa niya yun na. At hindi naman puro tao, tao, tao. Kung tao lamang, ano ang kanyang dignidad kung hindi niya kawangis ang Diyos? Okay. Kung masyado na ako marami sinabi. At batid namin, Bishop Cruz, na kayo ay merong lakad pagkatapos nitong ating panayam. Huling tanong na lamang po kung inyong mamarapatin. Nalalapit na po ang halalan, Bishop Cruz. Konti pong mensahe sa ating mga kapanalig. Meron pong lumabas yata 10 utos para mga katangian kung paano boboto, sino boboto. Narinig niyo na ba yun? Sa PPCRB po, binalita namin nung nakaraang linggo. Sana anyayahan ko kayo, naisipin niyong mabuti yung 10 utos na yun. At pag talagang inyong sinunod, wala kayong maipoboto kahit sino. Bakit, Bishop? Idealistic ba masyado? Kayo na bahala. Archbishop Oscar Cruz, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi dito sa ating programang Talakayan. Salamat po. God bless po. Bye-bye po. Yan po ang dinig Bishop. ni Archbishop Oscar Cruz, Archbishop Emeritus po. At naku, marami tayong paglilimian doon sa kanyang mga sinabi. Pero samantalang tayo pinag-iisipan natin yung mga mensahe sa atin ni Bishop Cruz. Bago tayo din mag-break, ang mga mensahe ng ating mga kapanalig. Salamat sa Talakayan, sa Veritas. Marami po kaming natututunan. Maraming salamat din sa iyo, kapanalig. Sana sa susunod pong mensahe ninyo ay maisama nyo na rin ang inyong pangalan at kung saan po sila galing para mabati rin po namin kayo ng mas kompleto. Ito, galing sa ating suki kay Kapanalig Crodel Noblesa ng Taguig City. Mapagpalang araw po sa inyo mga bro at kay Father. Ang masasabi ko po sa usapin ngayon ay nawawala na po ako ng gana sa mga kumakandidato ngayon dahil hindi natuwid ang landas at baluktot na po. Salamat po. Mamaya sasagutin natin yan. Tama bang mawala ng pag-asa? Ngayon, meron pa po mga prayer intentions. Lahat po ito ibibigay natin kay Father Greg. At meron pa, basahin natin ito, para pong walang memory sa people power, si Presidente Aquino. Ano po ba ang maipapayo nyo kay Presidente Aquino? Father Greg, mukhang sa'yo nakatuon itong mga tanong nito. Ito, isa pang mensahe bago tayo mag-break. Ano po ang gabay para sa mga kapanalig bilang criteria sa isang kandidato na magpapatupad ng good governance? Ito ay mula kay Ann ng Quezon City. Patuloy po kayong makinig at makilahok sa ating pagbabalik. Babalikan natin si Dean Roland Tolentino ng UP College of Mass Communication sa pagpapatuloy ng ating talakayan sa kanya. Ito po ang ating programang Talakayan. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. Dahil
Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinabi ko sa bawat isa sa inyo na huwag ninyong pahahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, pakiisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma, Kabanata 16:2. Open the eyes of my heart, Lord. Kaisa ang inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846 Radyo Totoo sa pagdiriwang ng Year of Faith mula October 11, 2012 hanggang November 24, 2013. Dala Akayan! Nagbabalik ang ating masayang programa. Ito po si Raymond Villanueva ng Kodao Productions. At ito si Father Greg Ovejas at kayo ay kapiling namin dito sa ating programang Tala Akayan. Bago tayo magpatuloy, Father Greg, at balikan natin si Dean Roland Tolentino. Isa munang malambing na bati na happy birthday kay Mrs. Vicky Anda, ang labis na mahal ng ating kapanalig dito na si Noel ng PCPR. Kita mo naman, Noel, Yes. Special greeting. At nagbabalik nga po tayo. Sama pa rin natin si UP College of Mass Communication Dean at Convener ng Organisasyong Pagbabago, si Professor Roland Tolentino. Reaction muna. Lakas din ang tawa mo sa mga sinabi ni Bishop Cruz, Totoo naman, malaki yung kakulangan pa rin sa kasalukuyang administrasyon sa konsepto ng governance, no? Kasi imbis nga na paramihin, palawakin yung tinatawag nating serbisyo publiko, yung papel kung bakit tayo may gobyerno para mamudmod ng pinakamalawak na serbisyo publiko, ay higit pa itong nalilimita, no? At nagiging mas politicized o may vested interest kung paano ito ipamumudmod. Kung mapapansin natin sa mga nakaraan, ay mas marami pang photo op si President Aquino sa kasama yung mga malalaking negosyante kaysa yung mga regular na mga mamamayan at kung paano siya nagpapatupad ng mga polisiya sa hanay ng mismo mga mamamayan. Kanina pinag-uusapan natin bago natin kinapanayam si Bishop Cruz, kung ano nga yung tingin mo sana ay landasin ng lipunang Pilipino pagkatapos ng People Power 1. Nearly 30 years, 3 dekada na. Ano masasabi ng pagbabago hinggil doon sa usapin ng kabuhayan ng mamamayan? May highs and lows pero hindi naman talaga nakakasapat para yung ordinaryo mga mamamayan natin ay magkaroon ng pinakamalawak na access sa libreng kalusugan o sa matinong mga pasahod, dahil ngayon mas higit na yung bilang ng mga manggagawa, lampas-lampasan sa mayorya yung bilang ng manggagawa na subcontractual, yung kada 5 buwan ay kailangan silang palitan at walang benepisyo sa pagdating sa GSIS o even SSS at mga health benefits ba. Pagkatapos kaya lang medyo tila umaangat tayo dahil nga sa napakaraming bilang, halos 2 milyon ng kabataan na nasa call center work, na pinaka siguro mararamdaman natin yung disastrous, yung mas malawakan disastrous na epekto nito habang nagtatagal, dahil hindi normal sa tao na sa gising sa gabi at sa umaga naghahabol ng pagtulog, at siguro maraming klaseng sakit na bagamat ngayon marami namang indikasyon na marami ng kapabayaan sa katawan at tumataas yung HIV incidence sa hanay ng mga call center agents natin. So maraming mga nagaganap na tila nakakadismaya pa rin, na yung pangako na pinapasabi sa atin kada simula ng eleksyon ay hindi naman pala lubos na pinaninindigan, kasi may iba pang mga interes na gustong iunahin kaysa sa mamamayan. Sa tingin mo din, tungkol sa matapos ang EDSA 1 at sa ngayon sa usapin ng hustisya sosyal kagaya ng kabuhayan, lupa, trabaho at karapatan, ano sa palagay mo ang nangyari dito?
magiging reflection mo tungkol dito? Ang katulad ni siguro ni Archbishop Cruz, no, parang gusto mo na lang matawa sa sama ng loob natin dito dahil ang nangyayari lang naman kada election lumilipat lang naman yung kapangyarihan mula sa isang faksyon ng naghaharing uri sa atin tungo sa ibang faksyon nito. Ibig sabihin ay ang dinadalang interest pa rin ay yung interest nila bilang may kaya at may kapangyarihan sa bansa natin. Ibig sabihin din ito at patunay naman ito na hindi ba mga ilang dosenang apelido lamang ang nahalal sa mga congressman at lalo na sa mga senador sa susunod na halalan ay makikita nga natin na mag-ama, magkakapatid, half brothers ang mahahalal sa susunod na eleksyon, mag-asawa. Parang ito na ba yung kinakarap natin? Ito nga ang masahol dyan din meron pang Enrile, diba? Meron pang Ejercito Estrada. Yung mga akala natin panahon lang na lang ni Marcos yan pagkatapos ng 1986 makikita na lang natin silang wala na, pero andyan pa rin. Nangangalugulugan lang ito na parang wala naman option talaga nakikita sa horizon ba, sa dakong paroon na nakikita pa rin ay yung mga lumang mga tao na napatalsik na at lahat ay nagka-comeback pa rin kasi nga ay sila lang ang may kakayahan maging prominente sa mga pambansa at lokal na eleksyon. Di ba sinasabi kailangan ng mga 1.5 billion pesos para makatakbo ka sa isang pambansang posisyon at ilang daang milyon para makatakbo ka sa isang lokal na posisyon at sino may kapasidad na tumakbo na kung ganun ang magiging rekisito natin sa paghahalal ng mga politiko natin. With your indulgence, Father Greg, Din, ito lang kasi kailangan nating ilinaw, galing ito sa tala balita natin kanina, tanong sa atin ng ating kapanalig, may babayaran po ba ng pabuya sa mga Marcos human rights victims? I-check po natin, maraming fake names na nakalista ng mga magsasamantala pagpera na ang usapan. Ito po ang nakasaad doon sa batas na pinirmahan ni Presidente Pinoy kahapon. Yung pong 9,539 na original na plaintiffs doon sa kaso sa doon sa Hawaii at yung 4 na direct na nagsampa ng kaso laban sa mga Marcoses kasama sina Professor Jose Maria Sison, isang negosyante, at maging ang mga magulang ni Professor Jose Maria Sison. Sila po ay yung mga automatic na bibigyan ng kinikilala na biktima at dapat makakuha ng kompensasyon. At ang kwentahan po ng pera ay nakasalalay sa point system. Depende daw po sa kung gaano kabigat ang paglabag ng kanilang karapatang pantao, kung sila ba ay simpleng nakulong lamang, sila ba ay na-torture, sila ba ay na-rape o biktima ng enforced disappearance o pagpatay, mas malaki po kapag mas matindi ang human rights violation. Mukhang malinaw naman ang nandun sa batas, pero dapat sana mas malinaw pa rin ang implementing rules and regulations. Ang panawagan kanina ng SELDA sa mga gustong sa mga nag-aalok daw, natutulungan silang makakuha ng kompensasyon pero nanghihingi sila ng pera, magduda na daw po sila. Ang SELDA po ay nasa number 1 Maaralin Street, Barangay Central, Quezon City, at sila po ang nangunguna doon sa mas mahusay at sistematikong pagbibigay ng mga pangalan doon sa mga tunay na biktima. Maraming salamat po sa inyong pagtatanong, kapanalig. Tama po, marami pong mag-iisip na magsasamantala. Kasi sa Davao na nga daw po, meron na nanghingi ng 3,000 para maisali ang pangalan nila doon sa Juan. Raymond, clarification lang, ito lang ba ay violation during the Marcos Review? Paano yung kasunod ng mga administrasyon? Yung tanong kanina ni Archbishop Cruz. Wala. Oo, yung batas po ay para nga lang sa victims ng human rights violation sa kadahilan ng yung pera, yung sangkatlo o 30% ng parang 100 billion na nabawing ninakaw na yaman ng mga Marcos ang gagamitin dito. Ibig sabihin, yung ipambabayad doon sa mga victims ay galing doon sa mga nabawi mula sa mga Marcoses. Of course, ako, Father, I'm sure ikaw din, dapat mayroong compensation.
Pero sa lahat ng victims, kahit ng succeeding governments. It should be na after yung mga succeeding government, they have to pay also for the victims of the human rights violation na naganap during their administration. Kasi hindi naman yan naputol hanggang doon lang kay Marcos hanggang sa the present administration. Diba? It's nakakatawa kaya yan. Din, human rights situation ba? Kasi ang laging sinasabi, nung Marcos dictatorship, sobra ang corruption, sobra din ang human rights violations. After 1986. Hindi naman nagbabago yung indicators kunyari in terms of ng corruption, no? Hindi pa rin nagbabago na kahit ang World Bank aminado na yung mga projects or yung level of corruption sa bansa natin ay mula 20% hanggang 30% ng budget natin ay hinihigop lang ng corruption. So, ibig sabihin sa bawat piso na bahagi ng ating national budget ay mga 70 to 80% lang direktang pupunta sa mamamayan. Nag-earmark pa yung Aquino administration sa panahon ni Cory na ng required debt servicing, yung pagbabayad natin ng interest. At umabot ito ng mga 1/3 ng national budget. So, ibig sabihin sa bawat piso na in-allocate natin sa pambansang budget na dapat pupunta sa public service ay mga 40 centavos lang hanggang 30 centavos ang direktang magta-translate ito in terms of projects or in terms of programa. Isa sa mga malaking disappointment yung unang pahayag ni Corazon Aquino na ipagpapatuloy ang pagbabaya ng mga inutang at kinurap din ng Marcos dictatorship noon. Ang Bataan Nuclear Power Plant fully paid billions of pesos. Ngayon, Din, ang tanong natin kanina, human rights. Tila wala naman pagbabago pa kasi nagpapatuloy pa rin, di ba? May mga 1,000 na napaslang sa 10 taon ng panunungkulan ni Arroyo at marasan mga lampasan ng 100 ang nanamatay ng mga mga journalist, periodista sa kanyang panunungkulan, no? Hanggang ngayon naman na patuloy pa rin ang pagpaslang, may 13 hanggang 15 na ang napapatay na periodista sa panahon ni Pangulong Aquino. At patuloy pa rin ang mga trump-up charges sa napakaraming mga progresibo mga sektor at marami pa rin na napapaslang ng mga yung tinatawag natin political killings, yung mga aktivista o yung mga organizers ng mga lokal sa komunidad at sa pambansa ay pinapaslang ng tahasan pa rin sa parehong kalakaran pa rin sa panahon ni Arroyo. So ito yung kultura ng impunity na lalong umiigting sa kasalukuyan kaysa nababawasan. Ibig sabihin, walang pakundangan na gagawa ng pinakamarahas na krimen dahil wala din naman pakundangan na mapaparusahan sila. Ngayon, Din, ano ang panawagan at ano ang hamon ng pagbabago kaugnay ng ating mitiin na isang pamahalaan na may good governance at isang lipunang makatarungan? Lalo sa darating na eleksyon, ang mahalaga ay tingnan itong eleksyon bilang isa lamang na lagusan ng sentimiento ng mamamayan. Ibig sabihin ay marami pang ibang maring itaguyod at ikilos ang mamamayan matapos ang eleksyon na mas mahalaga sa pagbabantay ng mga pangako na mapatupad dito, tiyak na hindi yung pinapanawagan na matuwid na daan ay tunay na maging matuwid at hindi maging mabalaho sa na klase ng pag-usad natin bilang bansa at o yung patingi-tingi na kung sino pa ang may kaya ay lalo lamang na nagpapasasa sa paghihirap na nakakarami. So kailangan maging mapagbantay tayo at mapanlimi sa ihalal natin at maging sa mismong araw ng eleksyon, no? At wala pang patunay na 100% na foolproof itong ating mga automated na klase ng eleksyon ay kailangan maging mapagbantay pa rin tayo at lalo na sa matapos ang eleksyon na kung saan nahalal na at alam naman natin na marami sa mga politiko natin ay kukubrahin ang kanilang investment sa paglulunsad ng kanilang kandidatura at pagkapanalo sa mamamayan mismo. Kaugnay niyan din, meron nagsasabi dito ang Kapatiran Party ang pinakamalapit sa criteria upang makaboto ng mga mabuting politiko. Sa tingin niyo po ba
bukod sa sinasabi ng kapanalig natin na Kapatiran Party, meron pa, o dapat ba tayong dapat na ba tayong maghinagpis na lang at wala tayong nakikitang alternatibo? May mga ilan tayong alternatibo na nakikita na maganda, malinaw at maganda ang progresibong track record nila, no? May mga party lists katulad ng Anak Pawis, ng Bayan Muna, ng ACT Teachers Party List, Kabataan Party, na tunay na nagtataguyod ng interes ng mamamayan kahit na sila ay isinasantabi din sa mismo mga kongreso. May ilang kandidato rin sa pagkasenador na maganda rin ang track record at isa sa kanila ay lubos na nagtataguyod ng interes ng mamamayan, si Teddy Casino, kung kailangan natin magbanggit ng pangalan na malinaw-linaw para makonsidera man lang ng ating mga kapanalig dito na kahit walang pera at batay sa paninindigan at kahit malayo-layo ang kailangan tahakin na landas para magtagumpay sa susunod na eleksyon ay naninindigan pa rin dahil nga may mabuting kalooban na itaguyod ang interes ng mamamayan natin. Maraming salamat, Dean Roland. Maraming salamat din sa inyo, Father at Raymond. Thank you, Dean. Susunod, lalo pag malalapit ang eleksyon, marami tayong pag-uusapan sama yung yung grupong pagbabago. Ngayon, Father Greg, ano ang masasabi mo sa mga controversial na yung mga buntis na tawa ni Bishop Cruz? Ay, nako. To help the discussion alone, meron siya sinasabi dito. Yung hamon niya sa mga kapwa niya taong simbahan, pangaral tungkol sa langit ng pangangaral ng wala tungkol sa lupa. Totoo yan. Kaya nga, yung nakikita mo yung bawat simbahan, diba? Christ-centered yan, crucified yan, ano? Nakadipa yan dahil yung vertical horizontal dimension ng buhay pananampalataya. Meron bang kakulangan doon sa iba? Mayroon talaga. Kaya yung pananawagan ni Archbishop na integrative faith, yung faith at saka action, they have to go together, no? Kaya sinasabi natin ang pananampalataya, we have also to have an engagement with the social realities, dahil nakikita natin na si Kristo sa buhay niya, he made a stand talaga na he is for the poor. And he was fighting for the injustices during that time sa mga ginawa ng mga Fariseo, mga eskriba. Meron bang kontradiksyon sa pagitan nung sinasabi ni Bishop Cruz doon sa mga panawagan din naman ng mga grupo katulad ng pagbabago ni Dean Roland? Pareho lang na we are having the same engagement of transformation, no? Panawagan ng grupo ng pagbabago at saka grupo ng simbahan, dahil it is one same nation asking for reform and renewal, no? Kaya totoo yung sinabi ni Archbishop na kami mga pare dapat malaman ang homily, hindi pietistic at hindi devotional, kasi parang tendency ngayon devotional masyado. Parang in fact yung Eucharistic celebration may social dimension yan, Raymond, na pag tumanggap ka ng banal na hostia, that means tatanggapin mo ang buhay ni Kristo, identity ni Kristo sa buhay mo, sa pananalita, sa gawa at sa buhay sosyal at moral. Kaya pag tumanggap ka, may obligasyon ka. It is your identity. Magbabago ang identity mo niya. You have accepted to have the identity of Christ. Kaya paglabas mo sa simbahan, dapat isabuhay yun. Hindi lang yan maiwan sa loob ng simbahan. Kaya malaking bagay yan na katikisem sa simbahan natin. Ewan ko kung yung ako naman ngayon natatawa. Ngayon, Father Greg, bilang pagtatapos,
marapat siguro na basahin ninyo ang ating pahayag tungkol sa mabuting pamamahala. Go ahead, Father Greg. Ayon nga sa ating pagbasa kanina mula sa Kawikaan, kapag matuwid ang namamahala, bayan ay nagsasaya. Ngunit tumatangis ang bayan kung pinuno ay masama. Ibig sabihin, Raymond, ang pamamahala ay nasusukat sa kalagayan ng mamamayan. Masaya nga naman ang mamamayan pati ang kalikasan kung ang namamahala ay tumugon sa kanyang pangangailangan na magtataguyod ng ating dignidad at buhay. Ngunit palatandaan din na kapag ang pamamahala ay masama, tumatangis ang mamamayan. Nangangahulugan ito ng paghihirap, kawalan o kamatayan. Ito ang mga pangyayari na yumuyurak sa ating dignidad at buhay. Kung ang karamihan ay naghihirap at nilalabag ang karapatan, ibig sabihin, hindi mainam ang pagmamahala sa ating bayan. Napakarami ng sulatin na pwedeng pagbatayan upang magkaroon ng mabuting pamamahala. Nariyan ang Biblia, ang social teachings of the church, ang usapin, ang common good, human rights, at marami pang iba. Malalaman mo lamang na ang pamamahala ay nasa matuwid na daan kung mapapawi ang kahirapan, tumataas ang sahod, nagkakaroon ng lupa ang magsasaka, nakakapag-aral ang ating kabataan, iginagalang ang matatanda, babae at bata, at naprotektahan ang ating likas yaman. Sa ganitong paraan, nagiging kasangkapan ang pamahalaan sa pagpapangyayari ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. At sumainyo ang isang oras sa makabuluhang balitaan at talakayan. Sana po ay naibigan ninyo ang ating usapan ngayong gabi. Maraming salamat sa inyo mga tagapakinig at sa lahat ng mga bumati. Muli po tayo magkakasama sa susunod na Martes, 5 ng Marso, ganap ng alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito lamang sa ating Radio Veritas 846 kHz, Radio Toto. Makinig, makilahok dito sa ating programang tungkol sa katotohanan, katarungan, kapayapaan at kalikasan. Ito ang talakayan at sumainyo ang katotohanan. Laging nagniningning, di maglalaho sa aming paningin, makakaakay sa landasin ng buhay, sa gitna ng bagyo, talang kaagapay. Tala ng katotohanan, tala ng katarungan, tala ng kapayapaan, tala hakayan, tala ng paglalakbay, talang siyang patnubay, buhay na ganap makakamtan, tala hakayan. Taimtim na panalangin, manindigang tapat, sa mapagpalayang adik